Audio Jungle. Sarah! Ilyas! Audio Jungle. Bilisan mo! Hindi na sila! Bakit? Tulungan mo akong sunugin ang bangkay ng aking kaibigan at ng iyong ina hanggang sa maging abo. Ano na ngayon ang gagawin mo pagkatapos nito? Hindi ko po alam. Sisa! Sana mga inyo nagsisipaglingot at nagsisipaglaban na nakakasira ng kalikasan. E di sana mabilis ang takbo nitong vapor. Gusto ko mapatunayan ang katalinuhan ng mga scientista dahil pag wala mga ito, walang pag-unlad na mangyayari sa ating bayan. Kaya Bensat, kanasan lamang ang kailangan sa pag-unlad, hindi mga siyentista. Mga simple problema lamang iyan. Dapat lang ay humukay ng kanal sa bungangan ng Ilog Pasig patungong Maynila. At sa gayon, papadali ng ating paglalakbay. Ngunit saan kukuha ng babae sa mga baba? Walang magugugol na pera dito dahil pipilitin natin trabaho ang bata at matanda. Walang may bubungayan kundi kaguluhan. Kaguluhan? Bakit? Nagalsa ba ang mga taga-Ehipto? Nagalsa rin ba ang mga Hudyo laban kay Tito? Hindi sila taga mga Ehipto o Hudyo. Ang mga Pilipino ay hindi naging mag-exist kailanman. Yung panahong tinutukoy ay tapos na. Kailanman na hindi ito maghimagsik. Ano man ang ipagawa mo sa kanila. Indyong Ingles! Para sa akin, hindi mapapatupad ang panukalang iyan. Halika, dahil sa patong, ilog na ito ay maayos. Pato? Ayoko ng pato! Ayoko ng balot! Balot? Dahil sa mga patong iyon, mapapaayos natin ang ilog na ito. Napakasimple lamang ng mga problemang iyan. Makapunta na nga lang sa baba.
Italim yan ng wikang Kastila, nakasigurado akong hindi niyo ipapatapon. Nagkakamali po kayo. Kung hindi ngayon, ay bukas ay matatanggap ang paitulo. Saan na makakuha ng pera? Gambagan na po ang mga estudyante at profesor, kalahati ay Pilipino at kalahati naman Espanyol. Kilala niyo ba si Macarain? Inalok niya kayong bahay upang maging paaralan. Kung tagumpay kayo, nakilat muna ako sa itaas. Pinayuhan niya ako tungkol sa aking pag-aasawa. Binita ko sa kanya si Paulita na lahat ng email nasa kanya. Oo nga naman, maganda at mayaman pa. Kaya lang, Ano? mahal, ang nais ko lang sabihin ay, kaya lang, lagi niya kasama ka ng tiyang na kaso. Kamusta naman si Inyo Basilio? Ikaw ba ipauwi na? Magbabakasyon. At sino naman ito kasama mo? Isang kababayan? Hindi po, pero magkalapit lang ang aming bayan. Siya nga po pala si Isabel. Isabel. Naghihirap ng lalawigan. Dahil hindi na nakakabili ang mga tao doon ng malakas. Hindi nga po, kasi hindi naman kailangan. Bueno, mauna na ako sa inyo at itutuloy ko pa ang aking pag-inom ng serbesa. Tunay siya nakakapangilabot. Di ba ba alam na siya tigapanak mo ng general? Ah, talaga? Patrick Florentino, tawag na po kayo. Sige, susunod ako. Kakausapin ko lamang ang aking mga pinili. Huwag kang pupunta sa itas hanggat ako'y naroon. Opo. Ang totoo, ayaw niya lang naman nakausapin si Doña Victoria. Anong gagawin niyo sa kanya? Ilan taon ka rin hindi nagbabayad ng buwis. Nais na ating gobyerno ay doble mo ang iyong binabayad na buwis. Palagi ako nagbabayad ng buwis. Akin ang lupang ito. Bibigyan ka na lang namin ng ilang araw. Aba, may dumating na bang sulat galing kay Basilio? Oo, dumating na. Ano kayang pakiramdam mo makapag-aral sa Manila? Tulad ni Basilio. Huwag kang mag-alala, anak. Isang taon na lang ay makakapag-aral ka na rin doon. Talaga, Ama? Sulat. Problema, anak. Ang mga prailema, tumaas na naman ang renta ng aking sinasakahang lupa. Magtimpi ka! Mas mapapamahal ka kapag lumama ka sa kaso. Bayaran mo na lamang ang renta. Ngunit umaabuso sila. Pag umaling ka, anak, isipin mo na lang, tinaya ng buhaya ng pera kasama kami ng pamilya. Hindi ako papayag na kuhain nila ang aking lupa. Lalaban ako kung lalaban. Ano ang plano mo? Idadaan ko ito sa hukuman. Kasi anak, lahat ng lumaban sa hukuman ay nahubaran dahil sa kanilang pinakaharap na gastos. Muay Thai, ubad tayong pinanganak, kaya ubad din tayong mamatay.
kayo dyan? Kailangan mo pa ba talaga magpalila kay Hermana Penchang? Wala na pong ibang paraan. Kahit lumusot sa butas ng karayo, may gagawin ko para lang makawala ang aking ama sa kamay ng mga tao. May iba pa siguro paraan. Naisanla ko na po lahat ng aking alahas. Pero lang ang agnong ibinigay ni Basilio. Pero kulang pa rin po. Wala na po talagang paraan. Tama na po, Ingkong. Magpahinga na lang po kayo sa inyong silid. Hermana Pensang, para po sa kalayaan ng aking ama, handa po akong magpaalila sa inyo. Pwes, yan ba ang gusto mo? Sige, samahan mo sila magtaba sa aking malawak na lupain. Sige, samahan mo sila. Bilisan mo! Sweldo. Oh, eto na ang sweldo mo. Salamat po. Makakalaya na ang aking ama. Makakalaya ka na! Ito na po ang pagkain para makalaya na ang aking ama. Anak, Tales. Maraming salamat, anak. Kamusta na po, ina? Tagal-tagal na rin po ah. 13 taon na ang nakakaraan, ngunit ramdam ko pa rin ang sakit ng nakaraan. Si Ginoong Simon, ngunit anong ginagawa niya sa lugar nito? Tulungan mo akong sunugin ang bangkay ng aking kaibigan at ng iyong ina hanggang sa maging abo. Ano na ngayon ang gagawin mo pagkatapos nito? Di ko po alam. Ano naman ginagawa mo sa lugar nito? Kung natatandaan niyo pa, dito mismo sa lugar na ito, 13 taon ang nakakalipas na una tayo magkita. Kayo ang tao nagbigay sa akin ng pakikiraman. At sa palagay mo sino ko? Kayo po si Crisostomo Ibarra. Lihim na nakamamatayan mo yung nalaman. Isang lihim na maaari mong ikapahamak. At hindi ka ba nag-iisip na maaari ka masawi sa aking mga kamay? Ngunit mali pala ang aking pagkakilala sa inyo. Kung ako'y naparito, 13 taon na ang nakalipas upang dakilain ang buhay ng isang kaibigan. Ngayon ako'y nagbalik upang ipagpatuloy ang aking mga nasimulan. Dahil ang mga kabataan ay wala nang ginawa, kundi sumunod lamang. Hindi, Ginoong Simon. Kung hindi dahil sa pag-aaral ng kabataan ng wikang Kastila, hindi tayo pakikinggan ng pamahalaan. Dahil sa wikang ito, muli mabubuklod ang mga Pilipino. Kakamali, hindi kailanman nito ay magiging wikang pambansa. Aanin natin ang wikang ito. Itatago lamang ng wikang ito ang ating mga karapatan, ang ating mga pagkatao. Simon, mali ang iyong iniisip. Hahayaan kita mabuhay, Basilio. Kahit na alam kong ang nakataya dito ay ang karapatan ng aking mga plano.
hahayaan kita mabuhay. Sumama ka sa akin. Sabay nating isakatuparan ang aking mga plano laban sa mga mapang-api. Salamat sa pagtitiwala. Ngunit ako'y may pangarap din. Nais ko makapagtapos ng pag-aaral, maging isang ganap na doktor. Katanong iyo mo pa pala kung ikaw ay makakapagtapos. Makikita mo bang masaya ang iyong bayan? Makikita mo bang malaya ang mga tao? At ano, iyon na lamang bang hahayaan ang iyong ina at kapatid na nabulok sa ilalim ng lupa na tinatapakan ng mga tao siya mismo ang pumatay sa kanila? Ano ang nais mo, Ginoong Simon? Kaya ko ba silang ipaglabang gayong ako mismo ay wala? Isa lamang akong hamak na estudyante. Wala sa buhay, hindi maaring hukayin ang aking ina at iharap sa hukuman at magbintang na kung sino-sinong Kastila. Ang gaganda! Manahimik kayo, mga paslupa! Ang kwintas na ito ay dating pagmamayari ni Cleopatra. At ang singsing naman nito ay gawa sa ametista na dating pagmamayari ng senador sa Roma. Yan siguro ang singsing na ipinadala ni Hannibal pagkatapos ng gera. At nagdala rin naman ako ng mga mamahaling hikaw na dating pagmamayari ng mga babae sa Roma na natagpuan sa bilya ni Annius Mucius Papilinus sa Pompey, Italia. Tignan mo mga batong ito. Dahil dito ay maaari mong saktan ang iyong kaaway. Bumibili po ba kayo ng mga lumang iyas? Oo naman. Kayo po, Kabay Santales, may naitago po ba kayong langas? Naibenta na lahat ng aking anak at ang natira na lamang ay wala ng halaga. Ginoong Simeon, ito na po ang aming mga iyas. Teka, Kabay Santales, nasaan po ang kwintas ni Maria Clara? Ang kwintas ni Maria Clara? O, isang magandang kwintas na may diamante at esmeralda na suot ng aking kaibigan bago siya pumasok sa monasteryo. Ba? Maganda. Magkano mo naman ito pinagbibili? 100 o 1,000 piso? Magkano? At baka pwede namang ipagpalit na lamang ito. Kung ako ang masusunod, hindi ko ipagbibili ang kwintas na iyon. Itatago ko na lamang yan para maging isang relika, sapagkat pinagpapalagay ng lahat na si Maria Clara ay mamamatay na santa. Yan siguro ang dahilan kung bakit ayaw ipagbili ni Huli ang kwintas na yan at pinili niyang maging alila. Papayagan niyo ako. Hihingi ako ng permiso sa aking anak. Pag sinaswerte nga naman talaga, panalo na naman ako. Ganyan, halika. Sumali ka sa amin. Tao po. Ano kailangan mo? Hindi namin lumapit kay Kapitan General. Bakit? Gusto po namin magkaroon ng akademyang wikang Kastila. Sige, tuloy kayo. Tuloy tayo.
Ako na mga kaibigan. Sumunod kayo sa akin. Kapitan General, Kapitan General! Ano ang naririyan niyo? Walang tulong ang mga estudyante para magkaroon ng paaralan. Ano sa palagay ninyo? Makataruan ang kanilang kahilingan. Mga bagay na dapat isaisip bukod sa hindi napapanahon ng kahilingan. Sa akin palagay, sa mga layunin ng mga kabataan, Lamang ang tahimik na pag-aalsa. Isang paghimagsik na sandata ay papel. Tingin ay pinamumunuan ng ilang binata. Si Tagaan ay nakapamangkin ni Padre Florentino at isang binata na nagngangalang Makaray. Yan ang sinasabi kong binata, mabait at mayaman. Isa pang nag-aaral ng medisina, si Basilio. Kung gayon pala, itala ang mga pangalan niya. Ngunit General, hanggang ngayon wala pang sumbong laban sa mga kabataang yan. Ang kanilang kahilingan ay makatwiran. Ngunit ang mga Indio ay hindi dapat marunong magkastila. Ngunit nararapat na tayong unang magalak sa tagumpay ng mga nag-aaral. Ang bayan ay mangmang at mahina pa sa ngayon, ngunit bukas ay iba na. Ang kanyang paglakas ay hindi natin mapipigilan sapagkat minamahal nila ang katwiran. Bakit hindi tayo magbago kung siya ay wala pang muwang? Ang kabataan ay nagsusumigasig upang makaiwas sa mga pagkakamali. Mga Ginoo, tigan na natin to. Gusto kong mag-alisan. Hoy, magsabayipin kayo! Hoy, tamad! Hindi ka pa natatawag ah! Tulog-tulog ka na ngayon! Tinatawag na salamin ang lahat ng ibabaw na pinakinis sa pamamagitan ng tilamsik ng liwanag ng mga larawan na nasa tapat ng nasabing ibabaw na pinakinis. Bigyan kita ng pinutol na kahoy. Sabihin na natin kamago na pinakinis na mabuti at sinilagyan ng barnis. O di kaya ng marmol na pininturahan ng itim na pinakinis din na mabuti. Paano mauuri ang mga nasabing salamin? Salamin ka mabuti kasama ng salamin kahoy. Ang salaming kamagong ay salaming kahoy. Ang kahoy ay isang punong kahoy na tulad ng santol at mangga. Alam mo dito, sagutin mo ang tanong ko. Aray! Ikaw, huli ka na nga sa klase, ang ingay mo pa. Hindi ka tinatanong ulit tayo kung sagipin ng iba. Ano ang pangalan mo? Placido po. Placido Penitente. Masubuting tawagin kang Placido Bulong. 15 araw na wala ang liban mo. Isang pa magbabakasyon ka na. May 3 araw pa lang ang liban. Sa tuwing liliban ka na isang araw, katumbas ay 5. Isang liban mo na lang ay lalabag ka na. Mamarkan pa kita ng isang guhit dahil hindi mo alam ang leksyon niyo. Lalagyan ninyo ng guhit ang alam ko. Dapat tanggalin ninyo ang isa sa hindi ko pagdalaw sa klase ngayon. Di mo ba alam na maaaring sabay ang pagliban sa klase at hindi pag-alam ng leksyon? Ano ang katwiran mo? Tama na, Padre. Ilagay niyo na ang lahat ng X sa ngalan ko. Pero wala kayong karapatan tapak-tapakan ng aking pagkatao. Sa inyo na ang klase nyo. Akin na ang pagka-Pilipino ko. Ano yung bagay na tinatawag ni Padre Elmer? Sinabi niya sa akin ng tungkol sa Las Bañas. Lahat daw ay tutol dito. Ngunit wala namang kumikilos ukol diyan. Nandiyan din ang sinabi ko kay Padre Elmer. Ngunit sabi na si Del Custodio daw ang makakalam doon. Ngunit kung hindi sangayon si Don Studio, Sinabi ko rin yan. Ngunit ang sagot niya sa akin, malayo ang ating mararating. Kung makukuha natin si Don Custodio, makakamit natin ang tagumpay. Sa paanong paraan? sa pamamagitan ng chick na si Quiroga at sa mananayo na si Pepay. May isa pang paraan. Kumapit tayo kay Ginoong Pasta. Siya ba ang abogado ni Don Custodio? Oo, siya nga. Ang problema, para di siya malalapitan upang makausap doon. Kung sino ang makakausap sa kanya? Oo nga, sino kaya? Ito na lang, gagawin ko lahat upang tayo magtagumpay.
Oh, maraming salamat sa pagkain, Quiroga. Bilang anuman, kaibigan, ay ang ating pagkain. Halika, mag-usap tayo. Nasaan ang 7,000 pisong iyong inutang? Wala na ako pera. Trabahador, tinyente, opisyal. Lahat sila utang sa akin. Ngunit hindi sila bayad. Ako wala na pera. Walang pera. Ngayon ko pa naman kailangan ng pera. Pero dahil kaibigan kita, gagawin ko na lang 7,000 piso ang utang mo. Ha? Sige, ako payag. Basta kikita pera. Pero ito delikado. Baka tayo huri sundalo. Kami hingay. Dahil ngayong gabi, may darating na kaunang mga armas. Ha? Ako takot. Meron din ako balil. Pero pag ako hawak, pikit ako mata. Sige, kung ayaw mo, dali naman ako kausap. Pero magbayad ka na ngayon ng utang mo. Sige, sige. Payag na Quiloga. Basta wag damay Quiloga, ha? Sige, kaibigan. Ang bahala sa'yo. Sige, sabihin mo sa amin kung sino ka. Ako si Imotis, pinanganak sa panahon ni Amasis. Nang dumaan ako sa Babylonia, nakatuklas ako ng isang lihim, isang malaking lihim. Pinahamak ako ng isang saserdote. Paano ka pinahamak ng isang saserdote? Ibig ako sa isang anak ng saserdotes at isang batang saserdotes din na umibig dito. Gumawa siya ng kaguluhan upang madiin ako. Pinakulong niya ako, ngunit tumakas ako. Nagpunta ako sa ilog ng Moires at doon pinatay ako. Ngayon binigyan ako ng pagkakataong upang bumangon ng aking kaluluwa. Isisigaw ko sa inyong lahat ang mamamatay taong pumatay sa akin. Mamamatay taong lumastangan sa aking kasintahan. Mamamatay taong kampo ng kademonyuhan. Kademonyuhan! Kademonyuhan! Wag! Hindi ako! Hindi ako! O ikaw nga, kurang may maitim na buto. Anak ng demonyo! 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 Wah! Patawad! Buhay pa siya! Buhay! Mabag ka! Hindi niya lang ang palabas na yan! Kamusta na si Kapatid Tiago? Mahina na. Mahina na rin kumain. Siguro kumalat na ang laso sa kanyang katawan. Parang Pilipinas. Kapag lalong tumatagal, lalong humihina. Napansin ko yata, bakit parang hindi mo binabasa ang libro na binigay sa'yo? Kung ganyan magsalita. Dalawang bagay naman kung bakit ako naparito. Ang una ay ang pinabukasan mo. At ang pangalawa, ang iyong kamatayan. Meron lang kayo papagawa sa'yo. Anong aking nararapat na gawin? Pamunawan mo ang isang pangkat. Dahil sasalakay tayo sa kumbento sa Santa Clara. At ilalabas natin ang isang tao, si Maria Clara. Ngunit patay na si Maria Clara. Pa! Patay! Hindi pa siya patay! Hindi! Ikaw ng hapon lang siya namatay. Narito nga pala ang sulat ni Padre Salve na pinadala kay Padre Rino. Diyan ang dahilan kung bakit naghihinagpis si Kapitan Tiago. Namatay? Namatay na hindi man lang kami nakapagkitang muli. Namatay? Hindi man lang niya nalaman na ako'y nabuhay para sa kanya. Kaawawang tao. Tagal na kanyang hinintay upang sila magkita ng kanyang minamahal. Ngunit huli na ang lahat, sadyang nakakaawa. Tapos pinapahanap ko sa'yo yung isa ganito.
Wala pong balita sa inyong asawa, Doña Victorina. Ipaalam mo sa kanya na hinahanap ko siya. Buhay man o hindi. Ang mahalaga ay maikasal kami muli. Sino po ba tinutukoy niyo? Walang iba kundi si Juanito. Pamaypay ko! Isagani, nahulog ang pamaypay. Baka mabasa ang pamaypay, Isagani. Ba't naririto ka? Bakit hindi mo sundan sa luneta ang nakakahalinang mananayo at mga nganta, mga Pranses na kay gaganda at kay puputi? Teka, ba't hindi ba ikaw yung nagpapunta sa akin dito? Oo, ako na kung ako. Mabuti na lang at nakarating kayo. Kagabi lang ay aliw na aliw kayo sa mananayo sa tanghalan. Aba, huwag mo ibunto sa akin, Sisi. Walang alam sa mga mananayo na yan. Gayon, ako pa ang may mali ngayon. Tama na. Alam mo, sa'yo lang naman nakatitig ang aking mga mata. Alam mo, ikaw lang ng mahal ko. Hindi gaganda ang bahay na to kung wala ka. Darating ang panahon at lalayan ng Pilipinas. Matutupad na rin ang aking mga pangarap. Pangarap? Pangarap? Sabi ni Tia, lagi raw alipin ang bayang ito. Paano pag nabigo kayo sa inyong pakikipaglaban? Kung magkatotoo iyon, matutuwa pa rin kami. Kung may maghahanap sa aming mga bangkay at ituturo ninyo ang aming puntod sa bayang pagmamalaki. Diyan inilibing ang mga bayani nagmahal sa aming kalayaan. Langit, Paulita, langit ang aming nadarama. Kung kayong mga bubuhay at magpapahalaga, isang katotohanang lubos na mapapatunayan ang kabayaniang oras na inialay ang aming buhay para sa lupang tinubuan. Ito na ang pansin niyo mga kaibigan. Sadyang napakasarap na pansit na ito. Ano kaya ang tawag dito? Pansit lang ang tawag dyan. Saan na ibang uri ng pansit? Napakahirap naman tandaan. Sa ngalan ni Don Go Studio, binibinyagan kita bilang proyekto ng pansit. Paano kayo dun studio? Paano ka ng pansit? Kay Padre Irene naman ang lumpiang Shanghai at ang tortang limaw ay sa mga prayo. Pansit kisado naman para sa bayan. Tinatangkilik natin ang pansit ng mga injig. Ngunit sila ang nakikinabang. Hindi, dapat ialay ang pansit ni Quiroga. Isa sa pinakamakapangyarihan tao sa Pilipinas. Dapat ang pinay sa nagurahan kay Senyor. Mag-inayin na kayo mga kaibigan. May nagmamasid sa atin. Nagnaangin ang may mga gilid. Lalabas mo na ako para ilabas ang ibang kamudan. Pinagmamasid sa atin, pinagmamasid sa atin. Nakita ko paboritong tauhan ni Padre Sigluda. Sasabi ko na nga ba, nagmamasid sa atin. Nagaling ko sa ospital, pupunta naman ako kay Makaray ko pang mangutang ng pera para saan pagtatapos. Nilay ba yata ang kinikilos sa mga tao? Ginoo, alam mo ba ang planong paghihimagsik ng mga estudyante? Ha? Wala akong alam sa mga sinasabi nyo. Hindi ito natuloy. Mukhang maraming estudyante ang nasangkot dito. Kunin mo na yung mga papeles at sunugin na ito. Sige, salamat. Nasa hapunan ka pa kagabi, Basilio. Wala ko, pero inimbitahan ako. Ngunit kailangan ko bantayan sa kagalatsapon. Buti naman at wala ka sa hapunan kagabi, Basilio. Maraming estudyante nasaktan at nasangkot. Kasama po ba si Senyor Simon sa mga napagbintangan? Hindi, pero sinaktan siya ng isang hindi kilalang tao. Mabuti na po kung gano'n. O sige, salamat po at mag-ingat kayo. Ingat ka din. Matuwa ka, Basilio. Wala na namang klase. Pahinga muna tayo. Ano ba nangyari? Wala naman. Ipapadala lang tayo sa kulungan. Wala lang ba yun sa'yo? Ikaw tutuwa mo ba yan? Oo, sige. Muna na ako. Akala ko pa naman kung bakit siya masaya. Oh, Anito! Buti yan, nakita kita! May tatanong ako sa'yo! Wala akong alam, Basilio. Alam mo yan. Teka! Uminaw ka na, mutla ka na, Anito!
Wala akong kinalaman dyan. Kasapi lamang ako sa kanila. Tandaan mo yan. Sabat, mas mabuti ang ganito. Dahil dito masusubok ang karangalan sa bayan at pagmamahal. Pangas! Anong ginagawa mo dito? Nais ko nakausap si Makaray. Kaibigan niya ako. Nasaan siya? Doon ka sa baba, Indio. Hindi na pa rito, Basilio. Nais sana kitang makausap. Injo, sino ka? Basilio po. At di mo na kami pinahirapang hanapin ka. Dinarakip ka na namin. Wala naman ako ginagawang masama. Bakit niyo ako inuhuli? Huwag ka na umalma pa. Dominicano! Kumana kang tugo sa lansangan. Buti na lang at napigilan ko ang kapitan. Bakit tila namumutla ka yata? Kapitan Tiago, okay na po ba kayo? Kay Basilio, may babalita ba kayo sa kanya? Yung ampon mo? Hindi niyo po ba nabalitaan na isa siya sa mga dinakip? Kapitan Tiago! Kapitan Tiago! Ikaw munang bahala sa kanya. Sige po. Hermana Benchang! Hermana Benchang! Ano bang gagawin niyo sa akin? Sa pamamagitan nito, makakalaya si Basilio. Ano bang gagawin niyo sa akin? Hindi kakahuli. Ha? Bakit po? Anong meron? Ano pong gagawin niyo sa akin? Nakakaselo! Ganun pumalag pa! Wag po! Wag po! Maawa na po kayo! Walang yayo! Buksan niyo ang pinto! Kawawa ang apo ko! Ang apo ko! Tulong! Tulong! Wag po! Wag po! Maawa na po kayo! Tulong! 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 Ang apo ko! Tuloy! Ginoong Simon, isa akong masamang kapatid at anak. Nakalimutan kong pinatay ang aking ina at pinarusahan ang aking kapatid. Ngayon pinarurusahan ako ng Panginoon. Wala na ako ibang nararamdaman kundi galit at paghihiganti.
Kahit nung himagsikan, wala akong ginawa. Nabigo sila. At nakulong ako nang walang kasalanan. Ngayong nakalaya ako ng dahil sa'yo, handa na ipagtanggol ang bayan. Nabigo ang kilusan dahil na rin sa akin. Ulong-sulong kasi ang aking mga desisyon. Dahil umiibig pa ako noon. Ngayong patay na ang aking puso, wala nang dahilan para umatras. Ngayon pareho na tayo. At sa tulong mo, ako'y magtatagumpay. Maraming mamamatay at dadanak ng dugo sa lansangan. Gamit tayo ng dinamita, makakarinig ng pagsabog ng Pilipinas at mapaparusahan ng mga may sala. Dinamita? Mamayang gabi, magkakaroon ng pista at ilalagay ang dinamita sa lampara. At ito ang magsisilbing ilaw sa gabing iyon. Pagkaraan ng 20 minuto ay mamamatay ang ilaw at sasabog ang dinamita. Kung gaya hindi mo na pala kailangan. Iba ang iyong gagawin. Pagkarinig ng putok, ilalabas ang mga artilyero at iba pang pinasundo ko noon. Pupunta ang lahat sa lugar na kinaroroonan ni Cabezang Tali sa Santa Mesa. Sabay-sabay na susugod ang lahat. Magkakagulo at ang mga mamamayan ay nanaisin na rin lumaban. Ikaw ang mamumuno sa iba. Dalhin mo sila sa bahay ni Quiroga dahil doon nakaimbak ang mga baril at pulbura. Kami naman ng Cabezang Tali susubukang nagawin tulay. Mamatay ang lahat ng mahihina, lahat ng hindi handa. Lahat? Kahit na mawalan laban? Oo, lahat. Lahat ng mga Indio, Chino, Mistiso, at mga Kastilang duwag. Mula sa mga dugon dadanak, sisibol ang bagong lahi at bagong Pilipinas. Anong sasabihin sa atin ng mundo sa gabi natin mo? Pupurihin tayo ng daigdig. Oo nga naman. Ano naman ang pakialam ko kung pupurihin man nila to o hindi? Oo, tama. Ito ang revolver. Hintayin ninyo ako sa tapat ng simbahan ng San Agustin sa 10 ng gabi. Lumayo kayo sa daangan Analogin sa alas 9. Marami palang mamatay sa magaganap na pagsabog. Ano kaya kung payuhan ko na lang silang umalis? Hindi! Wala akong pakialam. Wala akong pakialam kung mamatay man sila. Hindi ko dapat sirayan pagtitiwala na ginawa si Mon. Sulat. Nakasulat dito, Main Tesel Pares, Crisostomo Ibarra. Isang biro lang to. Ginawa si Mon yun ah. Ang lampara. Sila dapat mamatay. Hindi magandang biro. Isang pagbabanta mula sa isang taong matagal nang namayapa. Si Ibarra ang nagsulat nito. Sulat kamay niya ito. Ituloy ang kasiyahan. Walang dapat ipangamba. Walang kwenta ang biro iyan. Hindi kaya nais na tayong patayin lahat. Napasukin niyo ako, iligtas ko sila! Hindi ka pwedeng pumasok dito. Tingnan mo yung suot mo.
lampara. Halika na si Escolta, magmadali! Iniligtas niya na ang kanyang sarili. Dapat ko na siguro iligtas ang aking sarili. Sige. Bakit ka dito? Sige na, malas tayo! Bakit tayo alis? Punta natin siya, iba na siya bukas. Gusto mo na bang mamatay? Hindi ko alam. Kaawaan ka ng Diyos. Ano problema, Simon? Padre Florentino, Ano ba ba ang iyong paghihirap, Senyor Simon? matitiis ko pa. Mawawala rin ang lahat. Sa ilang sandali, tatalab na rin ang lason sa aking katawan at ako'y mamamatay na. Diyos ko po, tumalikod lang ako na ilang sandali. Wala nang laman na botelya. Wala nang lunas. Bago mag-alas 8, ay dadakpin na ako rito. Patay man o buhay. Pero hindi ako makapapayag na dakpin nila ako ng buhay. Panginoon ko, bakit kailangan mangyari ito? Huwag kayong mabahala. Ang nagawa ay nagawa na. Nais kong ipalam sa inyo ang aking lihim. Pero bago yun, may nais lang ako itanong sa inyo. Ano yun, Senyor Simon? Tanong mo at lilinawin ko. Totoo ba na may dakilang Diyos na gumagabay sa sangkatauhan? May ibang panggamit na may bibigay ako sa inyo, Senyor Simon. May morphina, may ternay, may chloroform. Huwag na kayo magkasya ng panahon. Malapit na ang aking saglit ng pamamaala. Padre, tulungan mo ako. Ayoko mamatay ng may kasamaan. Patawarin ka ng Diyos, anak. Tandaan mong alam ni Batahala na may kahinaan tayong humihila sa ating pababa. Subalit ng Panginoon natin ay Panginoon na nakatunghay sa mga krus na ating dinadala rito sa material na sandaigdigan ating ginagalawan. Ngunit alam niyang hindi mo ginusto ang lahat, na ikaw ay nasilaw lamang ng galit at pagiganti. Igustuhan niyang lahat na nangyari, hindi nagtagumpay ang iyong plano dahil sa kanya, sapagkat alam niyang hindi ito tama. Igalang natin ang kanyang kapasyahan. Senyor Simon. Palagay niyo po ba ay Diyos ang nagkaloob ng lahat ng ito? Walang makapagsabi sa iniisip ng Diyos, ngunit kailanman hindi siya naghangad ng masama para sa atin. Kung gayon, bakit hindi niya ako tinulungan? Sapagkat mali ang pamamaraan na iyong ginawa. Tanging pag-ibig lamang nakakagawa ng kadakilaan. Kung gayoy, ano ang nararapat gawin? Magtiis at gumawa, Senyor Simon. Kung ganyan ang kalaking hinihingi ng Diyos sa tao, ang magtiis at gumawa, anong klaseng Diyos iyan? Isang Diyos na makatarungan, Ginoong Simon. Isang Diyos na nagpaparusa sa atin dahil sa kawalan natin ng pananalig at maging sa mga mali nating ginagawa. Maraming salamat, Padre. Ngayon ay payapa na ang aking kalooban. Senyor Simon! Malibing ka nawa sa kailaliman ng dagat, ngunit kung kakailanganin ka ng tao para sa isang marangal na hangarin, ipahintulot ng Diyos na mataklasan ka sa sinapupunan ng alon. Samantala, diyan ka muna. Hindi makakabaluktot ng katwiran, hindi mauudyok ng kasakiman. Ang kayamanan ang siyang ugat ng lahat ng kasamaan.
na maputi, chinito. Pagsingkit na maitim, prinito. Prinito. Anong oras natin nilugan? Hapon na? Ha? Wala na, Action. Hihingi po ng tulong ang mga estudyante. Salamat naman at di mo na kami pinahirapang hanapin ka. Dinarakip ka na namin. Kinakabahan yan! Wait lang po! Mamaya mo na kaintindihan. Makaganti naman na ba? Masama yung kamay ko ah. Hawakan nyo! Sino ba ano kasi, no? Nagawakan! Sino titigil? Huwag ako. Ito ah. Yan, isip ka tayo. Tara na. Lalo ko. Sabay kayo! Kasi naman eh! Kahit hindi sabay. Sabay pala! Uy, takaselo! Game, game! Lahat! Shot! Oh, ba't naririto ka? Bakit hindi mo sundan sa luneta? Ang
Thank